Not all who call on his holy name will find their way, will feel no shame. Only those who follow the truth within, obey the Father, that's where life begins. All the loud voices, they lead astray, but Jesus is the truth, the only way. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Salvation is a gift, it's not of our hands, not by the works or binding demands. It's free for the lost, for the weary soul. Come to Jesus, let him make you whole. If you thirst and hunger, just kneel down and pray. He's waiting there, don't let it slip away. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. In the light of love, leave the darkness behind. Magandang gabi po sa ating lahat. Welcome po sa atin pong live podcast dito sa The Narrow Gate Ministry. Pastor Ramil, magandang gabi po muli sa inyo. Gabi. Yan. Nandito naman po tayo, Pastor, at may bago po tayong topic ngayon, and it's about biblical meaning of tithes. Yun. So, ano po ba ang kahulugan talaga, ang biblical meaning ng tithes o yung pag-iika po, Pastor? Ang tatalakayin po natin at bibigyan linaw po sa kanila, sa mga manonood po sa atin, kung ang church po ba ngayon sa panahon natin ay kailangan pang sundin po itong tithing system po ng Old Testament. Okay. Tingnan muna natin, no? Ano ba ang ibig sabihin ng tithes? Of course, tithes, plain meaning is 10%. Opo. Yun lang, simple as that, 10%. At pag sinabing tithes sa Old Testament, ay ito yung pagbibigay ng ikasampung bahagi ng mga ani. No, not necessarily pera, no. Ani po. Hindi naman pera yung sa Old Testament, kundi mga ani sa bukid o mga hayop. Kasampung bahagi ng mga alagang hayop, ng kawan ng isang Israelita, ikasampung bahagi ng kanyang mga inani sa kanyang mga pananim, ikasampung bahagi ng kanyang pagkaari, ay ito ay nire-require ng mga Israelita ng pamahalaan, no? Beginning from Moses. Opo. Na under Mosaic Law. Under Mosaic Law. Mosaic Law. At ito ay ibinibigay sa templo. No? Doon dinadala sa templo ang kanilang mga tithes. At basically, ang purpose ng tithes ay upang masuportahan ang mga Levita sa kanilang trabaho bilang mga tagapangasiwa sa sacrificial system. Una sa tabernacle nung wala pang templo at nung magka-templo na, doon mismo sa templo kung saan isinasagawa yung paghahandog ng mga hayop. Ngayon, bakit naman ang mga Levites ang recipient ng tithes ng mga Israelites?
Kasi matatandaan natin na noong pumasok ang mga Israelita, no, mula sa Ehipto patungo sa lupang pangako, Opo. ay binigyan ng Panginoon ng mana, no, o kaparti sa lupain ang 12 tribo. Ang nangyari ay may double portion kay Joseph, no? Mhm. Kaya 12 pa rin ang binigyan ng kaparte, kahit hindi binigyan ng kaparte ang tribo ni Levi. Levi. Tama po. Ang naging kapalit ni Levi, ng tribo ni Levi para bigyan ng kaparte sa lupain ay si Ephraim at si Manase. Na yun ay mga anak ni Jose. Ni Jose. Naging double portion kasi ang kaparte ng lahi ni Jose, yung tribo ni Jose, kasi si Jose ang ginamit ng Diyos para sila maging isang bansa sa loob ng Ehipto. Dahil si Jose ang naging daan upang yung 12 anak ni Jacob Opo. ay makapunta at makapanirahan sa Gosen, sa Ehipto, noong si Jose ay gawing gobernador ng hari ng Ehipto. Noong panahon na nagkaroon na ang pangdaigdigang taggutom, no, Opo. sa silangan, doon sa malayong silangan, o diyan nga sa Middle East pa yun. Fertile Crescent, kung saan ang mga Hebreo na pamilya ni Jacob ay nakaranas ng taggutom din, no? At si Jose, dahil sa utang na loob, no, pagtanaw ng utang na loob, at na-forfeit din kasi yung karapatan ni Simeon bilang panganay, no? Kasi naging pabaya si Simeon sa kanyang tungkulin bilang panganay ng angkan. Ang angkan. Si Ruben, si Simeon. So na-forfeit din si Ruben at na-forfeited din yung pagiging panganay ni Levi. Dahil silang tatlo ay hindi naging mabuting tagasunod. Halimbawa. Opo. At nangyari ito noong isang halimbawa ng kanilang pagiging hindi magandang ehemplo sa kanilang magkakapatid kahit na panganay sila, ay noong sila ay laging gustong pagtangka ang patayin Si Jose. Jose. Sila yung pasimuno. Silang pasimuno, no? Pinababayaan lang nitong mga panganay, yung mga kapatid, na pagtangka ang patayin. Opo. At laging tinutuya si Jose. Pero itong si Judah ay si Jose inahon sa balon at naisip niyang iligtas ang buhay ni Jose. Kasi decided itong mga kapatid Na talagang patayin. So si Judah ang naging daan naman para si Jose ay ibenta sa mga Ismaelita, at itong mga Ismaelita naman ay ibenta si Jose doon sa Ehipto. Kay Potiphar. Kung saan si Potiphar o isang mataas na tungkulin sa palasyo ng Ehipto ang nakabili kay Jose. Kaya si Judah ang naging panganay. No? Si Judah ang tumayong panganay. Itong sila Levi kasi, sila Simeon ay, alam mo, ang ginawa ng mga yan ay noong i-rape si Dina sa kanilang malaking kasalanan. Sila ang Sumugod sila doon sa tribo na nang rape kay Dina, at kasi ginawa nila ay kanilang nilansi. Akala nitong nang rape kay Dina, nitong prinsipe na nang rape kay Dina ay tanggap na siya. Ang sabi nila Simeon at ni Levi, patuli muna kayo. Pero noong tuli na yung mga kalalakihan ay sinugod nila Simeon at nila Ruben at ni Levi yung lugar kung saan naninirahan itong mga nang-rape kay Dina, itong nang-rape, at pinagpapatay. At dahil doon nagalit si Jacob, at sabi niya, isinasa panganib niyo ang buhay ng ating angkan. Dahil pag nabalitaan niya ng mga tribo dito, ay tayo ay kanilang pag-iinteresang patayin. Dahil tayo ay pumapatay din. So, yun ang mga naging dahilan upang ang pagkapanganay nila ay mapurpit at hindi mapasa kanila yung double portion. Pero si Judah, bagamat siya rin ang panganay, ay hindi naman siya nakatanggap ng double portion, kundi si Jose. Si Jose talaga. Na si pinaka-bunso. Dahil siya yung dahilan kung bakit naging isang ganap na bansa o dumami ng dumami ang angkan ni Jacob sa loob ng Ehipto, doon sa lugar ng Gosen. At
nung sila isang bansa na, ay doon naman sila pinalaya na ni Moises. Po. Sa pamamagitan ni Moises, sa utos ng Diyos, ay kanyang pinangunahan ang paglaya ng mga Israelita Opo. mula sa Ehipto patungo ng Kanaan. At nung si Moises nga, pagkababa niya doon sa bundok, mula sa bundok, ay doon na sinabi ng Diyos na kailangan nyo nang magbigay ng ikapo. Dahil nung paparti-partihin na, hindi binigyan ng kaparte si Levi, yung angkan ni Levi, dahil si Levi ang napili ng Diyos, yung angkan niya, ang maging mga pari at saserdote. Ang maging tagapaglingkod doon sa sa templo para ipatupad yung seremonya ng paghahandog. Oh. So, Pastor, Sa paghahandog sa kasalanan. ibig sabihin po, ang reason lang talaga kung bakit yung mga Levites po ay napili ay dahil sila po yung mga pinili ng Diyos. So, hindi kaya po sila ay napili na wag silang bigyan ng portion ng lupain dahil sila po ay pinili para sa Yes. special na paglilingkod. Dahil sila katribo ni Moises at Aaron. Kasi si Moises yung pinaka-leader, si Aaron ang pinakapunong saserdote. Sila na rin ang pinili para maging lingkod ng Diyos na sila yung tagadala ng toldang tipanan. Yun muna ang una nilang role. Yung mga pamilya naman ni Kohat mula din sa tribo ni Levi, yun naman ang suong o tagasunong noong kabanantipan. At si Aaron, mula sa pamilya lang ni Aaron, ang pinaka-head ng mga saserdote. Yung pinakapunong saserdote ay galing sa pamilya ni Aaron. So yung tribo talaga nila, Aaron, Moises, ang pinili ng Diyos na maging tagapaghandog sa templo. Kasi ang paghandog sa templo ay hindi madaling gawain. Dahil imaginein mo, milyon na sila noon, di ba? Nung sila lumabas mula sa Ehipto. So, kada ang isang tao ay magkasala, ang utos ng Diyos, magdadala sila ng handog na susunugin sa templo o sa tabernakulo nung hindi pa yari ang templo. Palipat-lipat kasi sila ng lugar. 40 years, nasa ilang sila. So, pag may nagkasala, yung mga miyembro ng tribo ni Levi, hindi sila pwede kasing alaga ng hayop. Kasi nakatutok sila doon sa paghahandog ng mga hayop. Paglilinis ng hayop, pagtatadtad, pagbubukod, pagsusunog. So madugo yan. Kasi kung may 1,000,000 at nagkasala, halimbawa ay 100,000 sa isang araw, 100,000 paghahandog yan. Grabe pala. Nakapila yan. So napakaraming mga saserdote at mga libita ang parang sakristan, ang pinakapunong saserdote sa pamilya ni Aaron. No, sila yung tinalaga ng Diyos upang mga siwa doon sa paghahandog ng mga hayop para sa atonement o doon sa pagpapalubag-loob ng puot ng Diyos. Atonement kasi noon. Opo. Parding yung tithes, atonement din, Old Testament yan. Wala na rin ang tithing ngayon. Mamaya natin i-explain. Wala na rin ang atonement ngayon. Ngayon ay grace giving, tas ang atonement ngayon, redemption din. Yung nasa Old Testament, pang Old Testament yun. Hindi mo pwedeng itawid. Kasi di ba, pati nga sa 20th Congress, hindi pwedeng itawid yung ginawang impeachment sa 19th Congress. Iba na yun, Iba di ba? na hindi na pwedeng itawid. Hindi na. Pinipilit nila yung tawid. Huwag mong ipilit itawid, di ba? Mapupunta po tayo dito sa Mapupunta impeachment. na tayo sa impeachment, tithing lang ang ating kapaksa, Itatawid kayo sa New Itatawid mo Testament. kasi yung pang Old Testament kasi itatawid mo sa New. Mamaya po may mga video dito. So definitely, bakit walang tithes na ngayon? Dahil wala nang tribo ni Levi. Wala nang purpose para pakainin. At wala na ring templo kasi. Giniba na kasi ang templo noong AD 70 ng mga Romano. Giniba ng mga Romano. Pero At nagkalat na ang mga Hudyo sa iba't ibang bansa. Wala na rin yung ceremonial law. Wala na rin. Kasi yun yung kasama sa sa binayaran ni Kristo at ginanap ni Kristo. Yung pinulpil niya na law. Yung ceremonial laws ni Moses. Pero ang tithes po noon, yung ika-10 bahagi, hindi po ito, gaya na yung nabanggit po ninyo kanina, para mabigyan linaw lamang sa kanila, sa mga nanonood. Hindi po ito, Pastor, pera, po. Ito talaga ay Hindi pera. bahagi ng ani. Pagkain, hayop, gulay, prutas, lahat ng produkto lang ng Produkto. lupa at ng mga hayupan. Kung mayroon kang kahayupan, yung 10 noon, ibibigay mo. Tama po.
So, nagkaroon lang po ng ganitong sistema mula nung ibigay ng Diyos ang utos kay Moises. Yes, Opo. may sinasabi sila na nag-umpisa kay Abraham, pero isang beses lang. Mhm. Bilang pagbibigay pugay at pagbibigay galang lang kay Melchizedek, Opo. na hari ng Salem. Yun ay prefigure lang yun, type lang yun. Type po. So that's not a regular activity or law during that time. Mhm. Yun Actually, ay prefigure of the superiority of Jesus Christ as the one who should accept the gifts of men. Kasi si Melchizedek ay type ni Christ. type. Tama po. At yun ay nangyari noong si Abraham ay, nung habang wala si Abraham, ay sinalaka yung kanyang pangkat, no? Yung kanyang kampo Mhm. ng mga hari ng iba-ibang mga tribo. So hinabol nila yon at binawi. At sinamsama nila o kanilang kinuha yung mga ari-arian ng mga tribong yun at Opo. dinala sa kanilang kampo. At doon niya nakasalubong si Melchizedek at ibinigay niya yung Opo. kasampung bahagi. Hindi yun ani. Opo. Hindi yun ani. Yun ay samsam. So, Samsam, that's spoiled. different from the fruits of the land. Oo. That is, kaya nga sabi niya, ayaw kong gumamit niyan kasi hindi naman akin. Opo. Hindi naman kanya yun. So, that's different, giving. At saka pastor, hindi naman sa church It's setting not yun. church setting. Tsaka, after that, there's no more tithing na nabanggit pa uli. So, basically, talagang nag-umpisa yan kay Moises, yung kautosang yon. Kasi yung kay Abraham, di naman utos yun. Opo. Kasi likas naman sa tao talaga na magbigay. Tama. Ng kahit kaninong Diyos kasi is uso na yung tithes Opo. noong unang panahon. Kahit na hindi sa mga Hebreo, kahit sa mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, na mga pagano, talagang may templo sila, dinadala nila Nagbibigay roon talaga yung kanilang mga, at saka reasonable yun yung tent, reasonable. Parang common sense na kung mayroon kang ari-arian, ihahandog mo sa Diyos, kasampung bahagi yun. Mas matindi po pastor noon. Actually, hindi lamang po yung tent ng kanilang ani ang binibigay nila. Minsan nag-offering pa sila ng anak. Sanggol kasama yun sa Yun na mga may God- sacrificial na pagsusunog ng kanilang mga anak. Yun ay ginagawa ng mga pagans. Sa mga Israelites naman, hayop. Mga hayop Hindi tao ang sinusunog. Opo. Kaya pinagbawal ng Diyos yun, yung Bawal. paghandog ng anak sa kanilang Diyos-Diyosan. Hindi pwede yun. Siya ang naghandog ng anak niya. Hindi ang tao. Baliktad eh. Baliktad. Ang mga Diyos-Diyosan humihingi ng handog na anak ng tao. Ang tunay na Diyos ang naghandog ng Oo kanyang nga po, sariling no? anak para sa mga tao. So, baliktad talaga. Malaki Baliktad talaga ang tunay na Diyos at ang Diyos-Diyosan. Ang kanilang katangian at ang paraan ng sistema ng pagsamba. So, pastor, may ilang video po tayo dito na mapanoorin. At Ngayon, hindi nga lahat ng Kristiyano ngayon ay mulat sa katotohanan na yan at iginigiit pa rin yung pagbibigay ng ikapo Opo. for reasons na compulsory kasi bakit? Kailangan nila ng support. Kailangan nila ng paggastos sa mga gastusin ng church at pinapatupad nila ito as if parang Old Testament pa rin ngayon. required talaga. Required sa kanila. Parang pag hindi ka nag-tithes, nagkasala ka. Yun ang konsepto ngayon. At saka ang konsepto ngayon, ang pagta-tithes ang source ng blessing o yung means upang ang Diyos ay ibuhos sa iyo ang saganang pagpapala. So pag hindi ka nagta-tithes, ay maghihirap ka. Yun ang ginagawa nilang katuruan. Kaya po, pastor, ang nagiging resulta nito, kahit na hindi naman ligtas yung isang tao, hindi siya believer, nagta-tithe siya. Kasi napaniwala siya na pag nag-tithe ako, papaboran ako ng Diyos. Pagpapalain yung hanap buhay ko, palalago yan. Ngayon, may kinukot sila from the Old Testament. At tingnan natin yung context. Bakit may promise ang Diyos doon? Di na. Ito, may isang video ito na sikat ito na mga ngaral. No? Kilala niyo po yan. Kilala nyo siguro dahil lagi niyong pinapanood. Tithing Tingnan natin yung principle. katuruan niya tungkol What sa is the tithing. principle? Look at this. Mula sa isang Ang sikat na tithing, pastor ng hindi isang yan sikat na batas. church. Yan ay prinsipyo. It reminds us that everything we have belongs to God. Nagkakaintindihan tayo. Kaya sabi ng Bible, tingnan nyo, hindi niya sinabing give. Bring, ang sabi niya, bring to my storehouse a full tenth. Hindi kalahati, a full tenth Full of what tenth. you earn.
Test me in this, says the Lord. I will open the windows of heaven for you and pour out all the blessings you need. Sabi ng Diyos, I want to bless you. But I want you to be faithful to whatever I give you. I want you to be faithful on that. Kaya, sabi ng Lord, ang ima-manage mo lang 90%, yung 10%, akin yan. Now, sasabihin na, di ba batas yan sa Old Testament? Now, listen to this, listen to this. Wala pa yung batas, ginagawa na ni Abraham yan. Ginagawa na ni Jacob yan. Nagkakaintindihan po. Pastor, ano po ang context nung Malakay 3? Ang context ng Malakay ay yan yung post-exilic period ng mga Israelita. Kasi sa history ng mga Israelites, history ng Israel, may time na sila ay binihag ng iba-ibang bansa. No? Una muna ay binihag sila ng bansang Assyria. No? Si Sennacherib, no? Ni Sennacherib. Tapos noong nakuha lang ni Sennacherib ay yung sa north. Hindi lahat niya nakuha. So nasakop ni Sennacherib yung mula doon sa Galilea, tapos Samaria, pero itong Judea hindi niya nasakop. Pagkatapos ay lumakas ulit naman ang isang bansa uli, no, na Babylonia. At ang Babylonia naman ay yun na ang nakasakop sa Juda. At buong Israel ay kanya nang dinala sa pagkabihag sa Babylonia. Si Haring si Haring Cyrus, si Haring Nabucodonosor. At ito si Haring Nabucodonosor, nung time ni Haring Sennacherib, yung Samaria, pure-blooded Israelites dati ang nakatira diyan. So nung panahon ni Sennacherib, ni King Sennacherib ng Assyria, ay inalis niya yung mga Israelites doon sa Samaria at kumbaga para mawala yung lahing Israel ay kanyang pinatirhan ng mga pagans. At yung mga Israelite doon sa Samaria ay nakipag-asawahan naman dito sa mga pagano. Kasi gusto ni King Sennacherib mawala yung lahing Hudyo at magkaroon mawala yung pure-blooded na Jew para kaisa na sila. At kumbaga ang Diyos ng Israel ay masira yung kanyang plano sa bansang Israel. Bukod tanging bansa. Ngayon, kaya nung time ni Jesus, 'di ba, yung mga Samaritans, mistiso. Kaya ayaw dumaan diyan sa gitna yan ng Galilea at saka ng Judea. Nasa gitna sila. Nilalampas-lampasan nila yan kasi ayaw nila na makipag-usap, makisalamuha. Naging marami po sila sa tingin ng mga pure-blooded Jews. Naging sila, ceremonially unclean kasi nga ay hindi na sila pwedeng pumasok sa templo kasi sila pagano na rin ang magulang, mga lahing may lahi na ng mga aso. So mga tuta na sila. Grabe. Ngayon, panahon ni King Nebuchadnezzar ng Babylon, giniba niya ang templo, tapos dinala niyang bihag sila Daniel, si Shadrach, Meshach, Abednego, sila Nehemiah, yan yung time nila Nehemiah at Ezra, na panahon naman ni Cyrus. Nung panahon nabihag na lahat yung mga royal-blooded na Jews from Judah at pinaglingkod ni King Cyrus sa Persia, sa kanyang ni King Nebuchadnezzar doon sa kanyang bansa sa Babylonia. Ngayon, lumakas naman ang Persia. At ang Persia ay mabait sa mga Israelites. Ito na yung katuparan kasi ng pangako ng Diyos na ibabalik ko kayo ulit sa inyong sariling bayan. At yung mga nadalang bihag sa bansang Assyria at Babylonia, nung panahon nila Ezra at Nehemiah, ay nakiusap sila na baka naman po pwede, dahil mabait naman si Haring Cyrus, baka naman po pwedeng kami po makabalik naman sa aming bansa, asikasuhin namin yung templo, muli naming itayo yung ginibang templo ni Haring Nabucodonosor, at muli naming itayo yung muog ng Jerusalem. So pumayag naman si Haring Cyrus ng Persia. At nung time na ito ni Nehemiah at Ezra, noon lumabas si Malakay, Prophet Malakay. At ito yung time nakababalik nila sa Babylon. From different nations. Kasi hindi lang Babylon, but Assyria,
Persia, yan ang Iran at Iraq. Ang Persia kasi, yan ang Iran ngayon. Opo. So, bumalik sila at nag-umpisa silang mamuhay uli. Nagaya ng dati na Buhay nila. nasa sarili ng bansa. Nakatayo na ang muog ng templo. At ang problema, kulang ang kanilang ginawang suporta doon sa pagtatayo ng templo. Hindi pa tapos. At yun ding mga priests doon sa templo na kanilang itinalaga mula sa lahi ni Levi, corrupt. Corrupt sila. Dahil nagko-corrupt sila, kasi wala silang makain, dahil hindi naman sila binibigyan ng tamang tithes ng mga 11 tribes na galing sa iba-ibang bansa na naninirahan na rin sa Israel. So, ang nangyayari, napabayaan yung paghahandog. Hindi na rin sila naging tapat sa Diyos. Kaya sabi doon ng Diyos, di ba, kay Malakay na, di ba, hindi nyo ba napapansin na kayo nag-aani, pero para lang nahuhulog sa buslong butas yung inyong mga mga inani, yung inyong mga ari-arian, parang wala lang. Parang there's no satisfaction, yun ang tutukan. Kasi sabi niya, kasi nalimutan nyo yung inyong tungkulin sa mga Levita at sa paghahandog sa templo. You neglected your duties as supporters of the Levites. And so the Levites, that's why the Levites became corrupt because they want to, they want to earn something from the people. Dahil kaya nagko-corrupt, hindi talaga nasusuportahan. Kaya sabi ng Diyos, doon ipinangako ng Diyos, na subukan nyo na ibigay ng buong buo Ang inyong ang ikapo. inyong ikapo sa templo upang matugunan ang pangailangan sa aking templo. Kung hindi ko kayo pagpalay, bubuksan ko ang durangawan ng langit. That promise of God is just for a certain group of people, of Israelites, For a simple. during that certain period of time. Yun. Kasi ginagawa ang templo eh. There's a need for the Israelites to become faithful in their giving of tithes so that the immediate needs of the Levites, but their food, kasi doon sila aasa ng pagkain eh, ng kanilang ikabubuhay doon sa kaloob eh, sa ikapo ng mga 11 tribes. So, take note, hindi ito para sa mga hindi Israelites. Ito'y para lang sa mga Hudyo. Yun na lang ang mga kausap ng Yahweh. Ni Propeta Malakay. Hindi naman ito pagano yung pinagtatights eh. Kundi ito yung mga Hudyo na supposedly dapat ay naging tapat sa kanilang panata na pag kami nakabalik na doon, magpapasalamat kami at magiging tapat kami. At ibabalik muli namin yung sistema ng paghahandog at muli namin susuportahan ng buong kaya Opo. ang mga Levita. Ang problema, hindi nila iyon tinupad yung kanilang panatang iyon. Kaya hinahamon sila ng Diyos. Dinadaya yata po nila yung mga tithes nila binibigay. Hindi 100%. Hindi nila, kaya nga hindi buo ang pagbibigay. Sa halip na 10%, ginagawang 5%. At yun ay naganap 450 to 430 BC, no, before Christ. Hindi pa, wala pa ang Panginoong Jesucristo niyan. So 450 years pa bago siya dumating, nung isulat ang aklat ni Malakay. Kasi may 400 silent years between the book of Matthew and the book of Malakay. So, silent ang Diyos kasi inire-ready niya ang mundo sa pagdating ng kanyang anak. In the fullness of time, God sent His Son. Kasi inihanda ng Diyos yung language during the 500 silent years, doon nagkaroon ng Koine Greek na one language ang buong mundo. Tapos inihanda din ng Diyos ang mga daraanan, yung physical structure. Hindi lang yung culture and language at saka yung love for wisdom ng mga Greeks ang ipinasa ng mga Greeks sa mga tao through the permission of God, but also yung physical na dadaanan ni Jesus. Yung Pax Romana, nung time ng mga Romans, nang matalo nila ang mga Greeks, nagkaroon ng pandaigdigang kapayapaan. Maibigin sila sa kapayapaan. They entertain people instead of killing people. They entertain them so that they can just give up their territories at magbayad lang kayo ng kaukulang tax. And nung panahon ng Panginoon Jesus, handa na lahat. Mayroon ng roads, mayroon ng one language, maiintindihan na ng maraming tao yung kanyang mensahe na narito na ang kaharian ng Diyos. Narito na ang ebanghelyo, ang mabuting balita ng kaligtasan, na hindi sa gawa ang kaligtasan, kundi sa pamamagitan ng kanyang paghahandog doon sa krus ng kanyang sariling dugo at sariling buhay, upang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi na mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.
So, yun pala po yun. So may specific lang siya na group eh. May specific specific. lang na time. Ba't mo siya itatawid sa New Testament? Part siya ng ceremonial law. Opo. So, nung panahon na ng Panginoong Jesucristo, He did not teach anything about tithes. Di ba? Wala siyang itinuro, mag-tithes kayo. Even once, nabanggit lang niya ang tithing noong yung sa matandang balo. Hindi naman tithes yun. Pagbibigay po Nagbigay siya ng lahat sa kanyang buhay. Ang binanggit niyang tithes ay yung maling pagta-tithes ng pariseyo na kanyang Tama po. nagkaloob ng ikapo yung pariseyo tapos pinagyabang. Sabi niya, sino ba ang kinalugdan? Itong balo na ibigay niya ang buong ikabubuhay niya, hindi lang tithes. O itong nag-tithes pero pakitang tao lang. O kaya nga, in bad light pa rin nga sa pagtuturo ng Panginoon ng tithes eh. If you are giving your tithes faithfully, but you are not, di ba, your motive is not right. Mayroon pong... So it's not acceptable to God. Sana banggit po ni Jesus Christ sa Matthew, somewhere in Matthew yun na mayroong mas mahalaga kaysa tithes. Puso ang Binabanggit mahalaga. po yun. Puso ang mahalaga, sabi ng Panginoon. Mayroong mas mahalaga doon, yung pag-care sa mga nangangailangan. Yun nga, dahil kanya pong kinikriticize yung hypocritical yung pagta-tithes po nitong mga itong mga pariseyo, itong mga church leader ng relihiyong Hudyo, Pastor. Kaya nga, yan ang problema. So, ang nangyayari ngayon, ang tithes ay ginagawang parang, source of income for the pastors, and not only income but wealth, because lalo na sa prosperity gospel context, na mas malaki daw ang tithes mo, mas malaki ang blessing sa'yo. Tama. Para ka daw pagalingin, para ka daw payamanin, kailangan magbigay ka ng ikapo. Pag hindi ka daw nagbigay ng ikapo, magkakasakit ka. Magkakahirap-hirap ka. Babagsak ang puot ng Diyos. Paano Babagsak ang puot ng Diyos sa'yo. So, naging source na ito ng parang blackmailing. Naging cause ng blackmail, spiritual blackmail, na ipapangakuan ka, kapag hindi ka nag-tithes, walang pangako sa iyo. So, blackmail. So, ang nangyayari ngayon, ang motibo na nung nagtatights ay yung blessing eh. Hindi na ang Diyos. Hindi na ang pag-ibig niya sa Diyos, kundi pag-ibig niya sa sarili. Na kasi mahal ko ang sarili ko, kailangan kong yumaman. Sabi ng Diyos, pagka daw ako'y nag-tithes, ako'y payayamanin. So anong klaseng motibo yan? Samantalang ang motibo ng pagbibigay ng ikapo ay walang kapalit. Kahit mahirap lang ako, ang mahalaga katulad yung babaeng balo. Mahirap lang siya. Binigay niya talaga. Binigay niya lahat. Ang kakainin na niya. At yun ang nakalulugod sa Diyos, hindi yung nagbibigay ka ng ikapo na ang purpose mo para yumaman. Para ka gumaan ang buhay o para pagalingin. Yung pala, may kapalit ka eh. May kapalit eh. Paano yan naging kalugod-lugod sa Diyos sa paglilingkod ng may kapalit? Ang gusto ng Diyos na paglilingkod ay yung kusang loob. Yung hindi ka napipilitan lang at hindi dahil sa motibong mali. Maski nga sa panalangin sabi ng Panginoon, sabi ni Santiago, ang panalangin nyo naman para sa pansariling kapakinabangan, hindi naman para sa kalooban ng Diyos. Kaya nga hindi nyo matanggap kung ano yung inyong hinihingi. And that's a problem, no? Naging cause of spiritual blackmailing. And it becomes a tool for false teachers to instill fear. But in the hearts of believers, Opo. so Sumusunod. that they give their tithes. Kaya nga po, Pastor, ang nangyayari, sumusunod na lamang po sila out of fear. Na dahil baka kanya ako'y bagsakan ng sumpa ng Panginoon pag hindi ako nag-tithes. Kaya pala nagtatights, para wag daw malasin. Oo, wag malasin. Kailangan lang daw swerte. May pamahiin na eh. Kaya naniwala ka sa swerte, malasin ka Malasin talaga. ka. Yeah, so yung pang problema, nagkaroon pa ng bad connotation yung pagbibigay. Grabe. Lalo yung isang apostol, na si Wilbert Putchal. Opo. Pagka hindi ka nagbigay sa kanya ng iyong tithes at ng offerings mo, hindi ka makaka-withdraw dahil siya ang repository ng grace ng Diyos. Opo. Sana napapanood dito ni Wilbert Butchal. So unless kasi, turo ni Butchal, that you give to the servant, the strategic man of God, you cannot be blessed by grabe, God. Because the pastor is the mediator. The apostle is the mediator between the believer and God. So therefore, if you are not in good terms with your apostle, then you are not in good terms with God.
Oo. Because you cannot have a good relationship with God if you don't have a good relationship with your apostle. Because he is the servant of God for you. He is God's mediator on your behalf. And he will give account for you, not for himself, but for you. I-report ka daw niya sa Diyos. Opo. Kung ano man ang iyo daw Hindi- ginagawang hindi maganda. Hindi siya mananagot dahil Siya ang magiging sumbongero. sila ay magsusumbong. Di ba? Kitang-kita mo sa turo niya, nabasa mo naman. Opo. At yan ang ano po pastor ang masamang epekto ng turo niyang yan. Kasi mayroon pong lingkod ng Diyos na napapaniwala doon dahil natatakot siya na baka mawala yung favor ng Diyos sa kanya. Kahit siya nagkasakit, na dapat yung mga suporta ng financial na natatanggap niya ay gamitin niya ito para sa kanyang maintenance, binibigay pa niya dun sa self-proclaimed apostle na yon na si Butial, no? At Tapos, killjoy ka pagka tinuruan mo siya na, hindi tama yan. Sabi, ba't anong pakialam mo? Huwag ka makialam sa akin. grabe. Ako ang masusunod. Kasi nabulag na eh. Nasa kadiliman na. So, they are willing victims. Opo. They are not victims alone, but they are willing. So, therefore, they are not victims because they are willing. They are participants. Participants na. No? Sabi nga ni Paul Washer, there are false teachers because there are those who believe in them. Those who don't scrutinize their teachings in the light of Scriptures. Opo. That's the reason why they are into that business Tama po. of scamming people using the Bible. Opo. Spiritual scamming yan. Pero gagamitin mo yung isang katuruan para manakot, para makuha mo yung gusto mo. Kasi pag natakot ito, bibigay ito. Di ba ganun din naman yung mga sa mundo na tatakutin ka para hindi ka, parang yung mga nangungutong ngayon. Sige, hindi ko ito aasikasuhin pag di ka nagbigay. Sa fixer, mga May fixers. permit ka, pero tatapa lang yan. Pag wala kang ibinigay, oo nga, legal ang ginagawa mo. Problema, ako naman ang gagawa. Di magbigay ka na. So, di ba? Ganon ang ginagawa ng mga ibang mga false teachers, false apostles, and false prophets nowadays. At kaya naman may mga nabubuhay na ganyan dahil din naman sa mga Kristiyano. Tinatangkilik po nila, pastor. Kasi bakit? Gustong-gusto rin naman nila yung ganong katuruan kasi gusto nila rin yumaman. Yumaman. So, sila din ay dapat i-blame. Kung Opo. nagpa-participate ka pa rin sa mga yan, di ka dapat na ituring na biktima. Ikaw yung supporter eh. Oo. Tama, no po? Supporter ka eh. Paano ka naging victim? Ikaw nga ang dahilan kaya sila nakakapagturo. Yung mayaman pati, mga yan. Kasabwat ka. Accomplice ka, kumbaga, sa krimen. So their crimes is your crime as well. It's a problem. Kaya, ayun. Mahirap talaga pagka napapaniwala tayo at nabulag na talaga para sumunod yan sa mga wala mga ngaral. Marami po, pastor. Di ba po ba sila Kenneth Copeland, sila Criplo Dollar, marami pang mga... Yes, so. Actually, ang mga pastor ngayon, galit sa mga nagtuturo na ang tithe is an Old Testament yan. Giving. Tama Kasi po. nga, ang problema sa mga pastor na kaya parang against sila dun sa mga katulad natin na nagtuturo na ang tithes ay hindi yan New Testament yan, teaching. At malinaw naman. Dahilan nga sa naintindihan natin, paano nga naman daw sila? Alam ba ninyo na ang tunay na Kristiyano, hindi naman tithes lang ang ibinibigay. Tama po. Ang nagbibigay lang naman ng tithes lang, yan lang namang mga pariseyo. Yung mga bylaw lang ang rule sa buhay. Na ang pamantayan lang nila ng pagbibigay, masaya na sila, yung 10% lang. Kasi kung ang tunay na Kristiyano ay talagang nagnanais maglingkod sa Diyos, hindi question sa kanya ang amount. Tama po. Hindi question ang amount sa atin. At kung ituro mo lang sa isang tao na ang pagbibigay ay mula sa puso at ito'y talagang gagamitin para sa Panginoon, hindi ito para sa pansarili natin, at kayo ay ini-encourage ng salita ng Diyos na maging tagapamahagi o taga-suporta sa gawain ng Diyos, sapat na yun para sila ma-encourage Nabiruin mo, yung ibinibigay ko ay para ito sa Panginoon na gawain, hindi naman ito sa pastor. Para sa ministry. Para sa ministry. Hindi ito dapat out of fear na kaya ka magbibigay dahil takot ka lang na ikaw ay baka malasin, sumpain.
So hindi, kundi it's out of love. And if you love the Lord, if you love somebody, you will give. And more than what the law requires. Kasi ang love, it goes beyond the law. Di ba kaya nga ang sabi ni Pablo, kung ang pagbibigay ay, kung ang inyong pagbibigay ay gaya rin lang ng mga pagano, ng mga sumusunod sa kautusan, sabi ni Pablo, hindi yun ang tamang paraan ng pagbibigay. Tama po. Kasi talaga namang dapat suportahan ang mga manggagawa. 1 Timothy 5:17-18. The elders who direct the affairs of the church well are worthy of double honor. Pero ang sabi diyan, direct the affairs of the church well. Yung tama ang pagdidirect o paglilingkod, hindi yung mali-mali. No? Paano kung false teachers, Pastor? Ay hindi sila dapat bigyan. Hindi naman sila nagmamanage ng gawain ng Diyos, kundi ng kanilang sariling kayamanan. Marami Pinababayaan nga nila yung mga miyembro, nangangamatay na hindi man lang nila na dalaw. Tapos sila ang Tapos iba yan. hinihingan pa nila. Oh. Do not muzzle an ox while it's spreading out the grain. Diba? The worker deserves his wages. Philippians 4:10-19. Totoo yun, pero alam po ninyo, ang mali doon, ituro nyo yung hindi tamang doktrina. Mali yung tithing hindi na po yan Ngayon po ay grace giving. We are in the age of grace. At mas malaki ang nire-require ng Panginoon, yung bubuhay po natin. Oo, kung wala ka mang perang ibigay mo ang panahon, ibigay mo ang iyong kakayahan, ang iyong mga talento. Hindi pera lang naman ito. Opo. Kayo pera lang ang Pera gusto lang. makuha Di ba? Kung walang pera yung tao, nagbibigay naman ng kanyang panahon sa gawain. Laging nananalangin. O hindi ba sapat iyon para ang Diyos ay malugod sa taong yon? Bakit kayong mga pastor, ang kinukwenta ninyo ng spirituality? Ang sukatan ng spirituality, yung pera. Pagtatights. Ano ka? Pag nagbibigay ng Negosyante. malaki, malaki ang pananampalataya. O biruin mo. At saka malapit ang pastor doon sa malaki ang Oo, bigay. tama po. Ganito po yan, Pastor. Oo. Kapag ka sa church, mayroong malaki magbigay at consistent sa tithing, no? Ano yan? Iwasan ng pastor yan. Kahit gumagawa ng kasalanan yun. Oo. Obvious naman siya. Nakikita talaga na lantaran gumagawa. Ay, mahirap disiplinahin. No, iiwasan na mabanggit yung ayaw. Kasi, i-withdraw niya ang support niya sa church. Pati yung pastor, mawawala. Kaya upahan yun. Upahan niyo. Upahang pastor. Opo. Yun yung mga sabi ng Panginoong Hesus, dumadaan hindi sa pintuan, kundi doon sa, di ba, sa wall. Tapos ay sisilain ang mga tupa. Gagatasan. Papatayin para makain. Ang concern lang naman ng mga nitong mga pastor na nagtuturo, karamihan na pilit na pinapasunod ang mga miyembro sa tithes. Instead na ituro na, mga kapatid, it's the age of grace 2 Corinthians ang pagbibigay ay maluwag sa loob, hindi napipilitan lamang. Okay. Yun ang nais ng Diyos sa pagbibigay sa panahon ng iglesia. Kasi yung giving according to the law, compulsory. Kahit ayaw mo. Si law Ano yun? Paano magugustuhan ng Diyos ang isang kaloob na mula sa isang nagrereklamong puso? Opo. Doon sa isang pusong nagmamaktol. Ang Panginoon naman Sayang. kailangan ko pa rin ito Bakit ko naman ito ibibigay? Di ba? Nakikipagtalo ka sa bibigyan mo, di ba? So hindi yun kalugod-lugod sa Diyos. Pero doon sa Old Testament time, kailangan kasi siya dahil may papakainin Tatanggapin na lang kahit masama ang loob Kasi yung saserdote, wala talaga. Yung mga Levites po talaga nun, Pastor, hindi talaga sila pinagtrabaho ng Walang trabaho po yun. Hindi sila pwedeng mag-alaga ng sariling kawan. Kaso po, Hindi sila pwedeng magtanim. kaso po, Pastor, Concentrated lang sila within the vicinity premises sa ng templo. templo, yung paligid noon. Doon sila nagkukubol. Doon sila nakatira. Opo. Kasi matutok sila pag malayo Baka mamaya wala nang magbantay. Yung Libita sa harip na mag-usong nung tabernakulo naroon na. Nagsasaka na. Nagsasaka na doon sa... Kaso po, Pastor, yun yung kasi ginamit po nila yung prinsipyo niyan in-apply dito sa New Testament. Yes. Kaya pag pastor ka, so hindi ka pwede magtrabaho sa yun ang inaano nila. Na kailangan sa church ka lang, wala kang Hindi po ganoon. Ang sa New Testament Iba na ay nagtatrabaho si Pablo. At sabi nga ni Pablo, ang isa lang sa aking maipagmamalaki, kung ito man ay pagmamalaki, ay yung hindi ako tumanggap ng kahit anumang bagay sa inyong mga taga-Korinto.
Dahil ayaw kong makasagabal. Sa halip, ay nagbanat kami ng buto at nagpatulo ng pawis upang kami may makain. Si Pablo kasi is dyan galing sa kanya yung tent making. Gumagawa siya ng tolda at binibenta niya para siya makapagbisyon. Grabe Ayaw na niyang po. maging sagabal dun sa bagong community na kanyang paglilingkuran. Tapos hihingi pa siya ng makakain doon. Ay mahihirap na nga ang tao. Opo. So ginagamit po niya yung kita niya para sa mission pa rin. Yes, oo. Para pa rin sa misyon. Oo. At siya pa nga ang nakakatulong, di ba, kay Timothy? Opo. Si Timothy talagang sinusuportahan niya na parang tunay na anak. Opo. Grabe Kaya na. ang tawag sa kanya na ni Timothy ay tatay talaga. Tatay talaga. Hindi lang sa tatay sa faith, kundi talagang siya ay nagsilbing supporter ni Timothy. At si Pedro nangingisda pa rin. Di ba? Maski nung siya ay alagad, di ba? Lagi siya doon sa bumabalik sa pangingisda. Hindi naman Oo. po bawal mangisda. Binibigyan lang ng interpretation ng mga ano na iniwan na daw ng Panginoong ni Pedro ang Panginoong Hesus ng isda na, ay kapatid, talagang sila po'y kailangang mangisda, hindi kakain. Hindi naman sila sinaway ng Panginoon. Hindi, tinulungan pa nga. Opo. Sabi pa nga, doon mo, hindi naman sinabing, ahong kayo at kayo mga tinawag para mangaral. Ang ginawa pa nga ng Panginoon ay nagturo pa, Tinuro doon pa. nyo ihulog. Ay ngayon. Tapos nung 170 lahat na piraso, Opo. binilang pa. Ay ngayon po, Pastor, sasabihin, naku, bakit ka nagtatrabaho? Papaluin ka ng Panginoon. Diba? Wala yun sa Bible. Kaya nga Wala. kita mo, ang nangyayari, ang liit-liit naman ang sweldo ng pastor. Nagtityaga. Tapos meron akong isang nakilala na kapatiran na teacher. Tapos nagsusumbong sa akin, nagpapayaw, sabi niya, Pastor, ano kayang gagawin namin sa pastor namin? Bakit? Anong problema? Si pastor parang nakakahiya yung pastor namin. Bakit? Kasi nabubuhat ng uling. Pag kami dadaong na bangka, kaya uling-uling ang katawan. Tapos pag tinanong kami, sino ba yun? Di ba pastor niyo yun? Ba't nagtatrabaho? Nahihiya kami, pastor. Kaya inireport daw niya sa misyon, sa Maynila. Alam mo, nagalit ako. Sabi ko, alam mo kapatid, kaya nga siya uuling dahil hindi naman kayo sumusuporta. I-evaluate nyo kaya yung inyong posisyon dyan. Tama. Nagtatrabaho na nga yung tao. At wala namang ibang talagang trabaho doon na marangal doon sa tabing dagat, kundi yung maghurnal. At wala namang uhurnalin, kundi uling. Uling talaga. Isda, ay wala namang ibang uhurnalin dahil yun naman ang sakay ng mga bangka galing Pulilyo. Kung hindi yung mga cooler ng isda, mga cooler ng itong tawag dito, malaking hipon, banagan. O yun. Kaya uling. Siyempre, naghahanap buhay. Bakit? Ilan bang anak ng pastor? Marami po, pastor Parang 5 ang anak. Nag-aaral pa po. Kaya pala Ano kaya? Ilan kayo, sabi ko nga sa kanya, bilangin nyo, ilan kayo professional doon? Mga ano po kami, mga siguro 5 teacher, may business din yung iba. Grabe kung kayo tapat lang sa pagbibigay, hindi naman na iyon mag-guhurnal Tsaka, wag niyong pagbawalan. Opo. Ngayon, kung nahihiya kayo na siya nag-uhurnal, di bigyan nyo ng pang-negosyo. Tama po. O di, magbabuyan siya. Di ba? O magnegosyo siya. Magtindahan. Kaysa naman siya nag-uhurnal. Sabi ko, isusumbong nyo pa. Hindi naman niya kasalanan yung magpagod para sa inyo. Opo. Sabi ko, alam mo, sister, misplaced ang iyong reklamo Dapat kayo ang ireklamo. Tapos ireklamo nyo pa yung nagpapakapagod na pastor nyo. Siyempre, may tuition. Wala mang tuition iyan kasi provincial o elementary school ng government. Pero iyan ay mayroong, may baon, may pangkain, yan, di ba? Meron iyan na damit, may sapatos. Bibili niyan? May pamasahe. Kung medyo malayo pa, sasakay pa yan tricycle. Saan kukuha si pastor? Kung ang inyong, kasi sabi niya, nalitan po kasi ang offering. Bakit maliit lang? Sabi ko, pinakompute ko, 5 kayo. Kung sumusweldo kayo ng tig 10,000, 5 kayo, di ba? Kung kayo ay maluwag sa loob ninyo na magbigay kayo ng 2,000, bakit naman hindi? 10,000 naman yan. Kahit 1,000 na lang, minimum. O di may 5,000 na siya. Ay, may iba pa. Kasi sabi mo, alam mo, sister, kung 3,000 lang ang income, di talaga kayo tapat sa Panginoon sa pagbibigay. Di ba? Noon ako naniniwala pa ako sa ikapu Ako galit na galit Mag-ikapu kasi kayo. Pero dapat pala, magbigay kayo ng tapat. Opo, tama po. Di ba? Kasi mas malaki yun sa ikapu pag tapat ka. Kasi hindi lang naman ganun ang income mo. Opo. Di ba?
May mga business pa nga ang teacher eh. Tama. Nagtitinda iyan ng yema. Di ba? May mga racket po. maruya. Opo, sa tindahan, Oh, diba? sa church, sa Diba? sa school. May sampalok. Dala-dala niya yan. Yung ano, yung Tapos tatawagin yung mga estudyante, bili na kayo. Diba? may masapan. Masa. Alam na alam. Oh. Kasi bumibili din ako noon sa Oo. teacher ko. Naaawa ako eh. Kasi nga teacher na, nagbebenta pa ng mga kung ano-ano. Eh, paano? Teacher po, pastor, puro utang. Tapos yung asawa mag-iinom. Yun, kasi naman. Kasi daw, ang tambay para sa teacher. Sa probinsya, ganun eh. Tama po, pastor. Ang tambay para sa teacher. Opo. Naalala ko Ang po teacher nung... pala para sa tambay. Ang teacher. Naalala ko nung nag-aaral po ako, may mga classmate ako na, mga teacher yan eh. O, sabi nung professor namin, yung mga, hinahatid sundo sila ng mga tricycle dun sa sakasakayan, mabibingwit kayo ng tricycle driver. Hindi tama. nga, nagkamali. Hindi kasi wala naman talagang maasawang professional eh. Opo. Diba? So, kasi wala naman talagang available na lalaking professional. Kasi Wala. kalimitan sa probinsya, pag lalaki, huwag ka na mag-aral, mangisda, Ang isda, magsaka, opo, magpropras. magkopra. Diba? Kasi nga, yun ang viable, agad-agad may maitulong sa pamilya. Tsaka yung magulang nga, mahirap, paano ka makapag-aral. Diba? So, yun ang result ng economic instability. Kung doon ka magmi-mission, siyempre, dapat makibagay ka rin. Hindi yung meron akong napagpastoran na talagang nagsumbong sa akin yung tindahan eh. May-ari ng tindahan. Sabi niya, alam mo pastor, grabe yung dating pastor dyan. Sabi, bakit? Pinapangutang dito yung mga membro para may pambaon doon sa pag-alis. Grabe, no? Oo. Pati asukal, utang, pati daw bigas doon umuutang para sa pastor kasi ibibigay. Dahil kailangan daw na may madala sa pamilya kasi nga missionaries. Sabi ko, tad-tad pala kayo ng utang dahil kay pastor. Ba anong klaseng patotoo yung ipinapakita sa komunidad kung ganoon. Kaya nung ako'y magpastor doon, ako nagtalo, nagkopra, nakipamana hanggang sa ako'y natibo noong yung sipikak. Umaga sakit. yun. Magang-maga ang aking buong katawan. Opo. Buong katawan pala namamaga dahil sa pikak. Nadampot ko yung pikak. Yung rapog naman na tuntungan ko. Lason pala yan. So, yun yung aking ginawa para mawala yung masamang patotoo nung nakaraang mga pastor. Binawi ko. Sabi ko, Panginoon, bigyan mo ako ng lakas para magampanan ko ang tungkulin ko. Pati paghuhugas ng pinggan, aagawin sa iyo. Dahil hindi nila pinaghuhugas man lang ng pinggan na kinainan. Parang hari. Kaya pala agaw-agaw nag-aagawan kami sa pinggan pagkakain ko eh. Sa ibababa, hindi pastor, hindi ka pwedeng humawak niyan, ha? Bakit? Yung po ang turo sa amin. Special talaga. Bawal po ang pastor na magtrabaho. Bro, Special lang. kaya umaga pa lang, magigising ka na lang, pinasok ka na. Dahil may nagwawalis sa paligid. Pati, tapos hinahanap ko yung hinubad ko, naroon yung brief ko, pantalong ko, pinuha na yung laban na sa ilog. Sabi ko, sister, hindi pa labahin. At saka huwag mong labahan yan. Underwear ko yan eh. Okay lang po, ganito po yung pastor namin. Ay, patay. Tapos gagamas-gamas ako doon sa paligid ng church. Inaagaw sa akin yung dulos. Akala ko, inaalihan naman sa mga espiritu. Takbo ko eh. Sabi mo, agawin sa iyo yung dulos. Sabi ko, baka ito papatay. Naman pala, hindi pwede, pastor. Nang humawak ka ng kahit anong gamit. Grabe, ano? Oo. Pinapaahon ako pag nasa bukid. Talagang hihilahilan. Pastor, hindi pwede. Ay, hindi, huwag ka, sister. Kailangan daw, pagsilbihan ang lingkod ng Diyos. Pagsilbihan ang lingkod ng Diyos. Parang baliktad yata, ano po? Grabe, sabi ko, grabe ang buhay dito ng pastor. Kain tulog. Paglilingkuran ka. O maya-maya may dalang mga bag binagkat na mamaya mayroon mga magdadala pala mga inutang din. Yung nilupak, inutang yung asukal sa tindahan. Kawawa. Para mahandugan si pastor ng masarap na hain. So yung mga member po ang may mga utang. Ha? Yung mga member po ang may mga utang sa tindahan. O yung mga member dahil sa pastor, alam din na sa pastor dahil sa pastor. Kasi yung nauutusan na anak pautang daw po dahil po si pastor. Dahil po si pastor. Pero pastor, nung nag-aaral pa ako sa pastoral namin, din sa theology, sabi ng aming professor, turo niya na tandaan ko, kung ang lalo na pag ikaw ay missionary,
at wala naman talaga kakayahan yung mga disciple mo, magtrabaho ka Tama. para may sustain ka sa family mo. Pero kung ang church ay may kakayahan namang sumuporta sa'yo, so, paano pa? Oh, okay lang na walang trabaho. Opo. So, Kung gusto po nilang ikaw ay Yes. wag nang magtrabaho. Yes. Dapat may kaukulan din na commitment Opo. yung kongregasyon. Yan, Kung tama ayaw po. nilang magtrabaho, dapat meron tayong agreement Opo. na pipirmahan natin. Mutual agreement. Opo. Na hindi talaga ako magtatrabaho, pero magkano ang needs ng family ko. Yun Kasi nga po. alangan naman na, at yun ay para lang doon sa, sa organized na yung law church. Yes po, para pag Pero pagka statement. missionary ka, hindi pwedeng hindi ka magtrabaho. Kasi Talagang hindi mo naman kailangan. po pwedeng hindi mo pa nga naturuan ng Christianity. Tapos sinihingan mo na ng pera. Baka mamaya, Baka mamaya. sabihin, yung pastor doon, mangungutong eh. Oo, di ba? So, pangit tingnan. Opo. O pangit din sa yung ganong sitwasyon Tama po, pastor. na hindi pa nga Kristiyano, hiningaan mo na ng tithes. Para may Para kila- saan to? Para na lang yung mga taga Port Watch po yan, pastor, na umakyat sa bus, nangihingi ng tithes. Hmm. Hindi naman alam ng mga tao, bigay lang sila ng Yan, tulad niya, 'di ba? Humihingi sa palengke, dumadaan ka lang, dul-dul-dul. Di ba? Umaalis ka na, abangan ka na naman sa kabila. Mapipilitan kang magbigay dahil na lang dun sa, Oo. 'di ba? Naiinis ka na. So nagbigay ka dahil sa inis. Ay, yung iba po, pastor. Giving out of annoyance. 'Di ba? Annoyance giving 'yon. Opo. hindi gift. 'Di ba? Naiinis na talaga. O, tapos inis na inis ka na, kaya ka nagbigay. Hindi ka tatantanan. Sa bus? Yung sobre, babalik-balikan ka. Balik-balikan talaga. Oh, di ba? Sir, daig pa yung... Makulit eh. Oo. Para po yan sa gawain ng Diyos. Pagka sinabi mo, ay hindi naman, bakit? Ako, nagkagaroon, ganyang karanasan, binigyan ko sobre. Tinapad ko, sabi ko, alam ba ninyo, nagiging katitisuran kayo, pati yung mga tunay na mananampalataya na sa inyo, na sisira ang patotoo. Mhm. Kasi akala, pareho tayo. Opo. Sabi ko, ano ba sis ang trabaho mo? Aba, hinamon ako ng ay hindi, lalaki pala yun. Bro, ano bang mo, dating trabaho? Hinamon ako, ganyan, no? Kung gusto mo. Kung gusto mo. Dito tayo, spare tayo sa lahat ng bus. Sabi ka pa. Tinginan yung mga pinagsabihan siya ng mga tao, yung katoliko. Mhm. Sabi niya, aba, sir, bakit ka ganyan? Nakikisakay ka lang dito. Yan, pasahero, naaway mo. Galing-galing mo sabi, sige, tayo sa'yo pa. Yan ang, na pag nabalita sa dyaryo, nagpansuntukan dahil sa pangangaral. Mga mangangaral ng Ebanghelyo. nagsuntok. Natatawa din ako sa sarili ko. Kasi sobrang inis ko na dahil pinipilit ipagluldulan sa iyo. Tapos, hindi naman alam ng mga nagbibigay kung saan dinadala. Yung pala doon sa Church Marikina. Yung Port Watch. Malaki ang building O po kay yan. Period. Mhm. At may toka pala yan, kaya talagang sa pilitan. Opo. Pag Kasi hindi daw kakain yan, hanggat hindi nakakatoka. matindi Yung yan. mayroon silang Quota. takdang kota, Quota. araw-araw. Paano hindi yayaman si Period? Pinayaman talaga. Apostol eh. Apostol diba? Apostol siyang lingkod ng Diyos. Diba? Wala kang blessing. Kaya yung isang anak ng isang aming attendee, na ang anak niya ay nangihingi dahil dito sa church. Talaga daw siya nag-aabono. Kasi awa siya sa anak niya. Dadating doon, pagod na pagod. Sabi na, hindi ko pa naabot ang quota. Ay, magkano ba ang quota mo? 500. Magkano ng mo diyan? Nabenta mo, napanghingan mo. Buti sana kung nagbebenta eh. Si Kibuloy nagbebenta pa. Pero overprice. Para ding nangingi. Paga. Isang ballpen, 50 pesos. Mabibili mo ng 5 peso. Tapos dahil ka pa nagbigay ka na kasi iyon may presyo eh. Scam na. Yung kay Period, hingi. Sige Kahit talaga. piso lang, tanggap. Ay, yun talagang hindi. Kasi po kami estudyante, naka-uniform pa. Mhm. Diba? Pero hindi pala tunay na estudyante. Yung pala ay hingi ng abuloy ni Hingi ng abuloy. Kibuloy. Diba? Ballpen, 50 pesos. Di, ikaw naman, i-justify mo na lang sa isip mo, kawawa naman to, nag-aaral okay lang. Yung pala kay Kibuloy pumupunta, kaya nung malaman kong mga tauhan ni Kibuloy yan, hindi na ako nagbigay ni minsan. Kasi bakit? Pag nagbigay ka sa mga ganyan, di tinolerate mo at inarmasan mo pa. Tama po. Yung maling doktrina, di ba? Huwag kayong mag-guilty pag hindi kayo nagbibigay sa mga kulto. Maging bahagi ka pa ng kulto. Kaya instead na kayong magbigay, kung ang church ninyo ay kulto, iwanan nyo. Mhm.
Di ba? Nung bibigay mo pa, Wala eh, nga- di lumaganap pa ang maling katuruan at marami pa ang napapuntang impyerno kaysa Opo. napuntang langit. Hmm. Naging ano ka pa. Di ba? Kaya dapat iwasan. Amen. Iwasan sila. Iwasan po yan. Eh. Sabi nga sa Bible, ituring yung demonyo. Oo. Di ba? Doon sa, ano, basahin mo yon. Ah, Galatia 1:8 na ang version ay, Malayang Biblia. maganda yung version na yan. Eh. Alam po ba ninyo, yung mga false teacher nang hihingi ng tithes na yan, ganito ang dapat turing. Binabago ang ebanghelyo eh, ginagawang panghihingi eh. Diba? The worst kind of gospel is the gospel that asks money in the form of tithes. And if you will not give your tithe, then you will be cursed by God. You will not be healed from your diseases. All the curses of God will be upon you. You will not get rich. You will be poor forever. O, ano sabi diyan sa Galatians 1:8, sa version ng, anong version ba yan? Malayang Biblia yan. Malayang Biblia. Malayang-malaya ang translation eh. Iwan ko lang po. Maganda ang translation po niyan eh. Parang gustong-gusto kong gamitin yan ngayon eh. Diba? Parang wala siya dyan. Bro. Galatia 1:8. Malayang encyclopedia. Malayang Biblia ba yun? Oo, malayang Biblia po siya. O, anong sabi? Yes, sa iyo, anong sabi? Malayang Biblia. Wala po akong ano. Yan yung datapot. Ano yan? Yan, buksan mo yan. Galatia 1:8. Yan ang una. Bible Gateway. Diyan ka maghanap ng version. Oo. Meron dyan. Yan, MBB. Apat lang. Okay, yun na lang. Ang sabi doon ay datapat kami man o anghel man ang mangaral ng ebanghelyo na iba kaysa ebanghelyong ang pinangaral ay ituring nyo siyang demonyo. Actually, demonyo yung sinasabi po doon, yung sa translation na yun. No? Malayang Biblia. Ituring ninyo siyang isang demonyo. Diba? Oh, grabe yun. Pagka itinuring ng demonyo na ang isang mangangaral. Kasi nga, ito mo, pagka ang pangangaral ay ginagamit na para sa pansariling kabubuhay, interes, at sa pansariling kapakinabangan, Para yumaman, Pastor. para yumaman, eh di, ang Diyos mismo ang ginamit mo para ka makaloko pa ng tao. Tama. Tapos ang itinataya mo, pangalan ng Diyos. Gagaling ka pag nagbigay ka. Tapos pag hindi gumaling, sino sisisihin ng Opo. tao? Eh di ang Diyos. O biruin mo, sinasangkalan ninyo ang pangalan ng Diyos sa pagninegosyo na illegal na yan. Oh. Kasi spiritual scamming, gamit mo pa Spiritual. Biblia. Oh. Um, Kaya anong nangyayari? Nasasalaula na nadudungisan, no? Na tuturing tayo ng mga mapagsamantala Oo. dahil sa mga mangaral na yan na sabi ni- nagiging sa atin. Parang ina-identify tayo kasi. Mhm. Parang nagre-represent sila sa atin, hindi naman. At ang problema sa mga yan, kaya kay Period, sasabihin, born again din kami. Kaya po nasisira Pero po yun, ng kita. Kaya, Pastor, ganito nung doon sa amin ay street preaching kami, yung mga taga Port Watch, lagi sila doon sa lugar na yon. Nung street preaching na kami po doon, ay, na naman yung mga manghihingi. Kaya una kong sinabi kami po ay hindi katulad ng mga nangangaral dito na nanghihingi. Yan, tama. Ganun din ang sinasabi namin. Kaya grabe talaga. Ayun, meron ng translation, di ba? Ayan o. Tatuhin niya siya parang isang demonyo. Basahin mo. Oo. Basahin natin yung comment ni Kuya Baje. No? At sa Galatia chapter 1 verse 8 at hanggang 9. At kahit pa kami o isang anghel mula sa langit ang mag-anunsyo ng masayang balita sa inyo, nakakaiba sa inanunsyo namin sa inyo. Tratuhin niyo siya na parang isang demonyo. Wow, grabe oh. Sa malayang Biblia. Kung paanong sinasabi namin noon at ngayon ay muli ko sasabihin na kung sino man ang mag-anunsyo sa inyo ng masayang balita na taliwas sa natanggap ninyo, tratuhin ninyo siya na parang isang demonyo. Yan po. Kaya po, demonyo yung mga yan eh. Oo. Di ba? Demonyo yung mga prosperity gospel preachers. Hindi po yan sa Diyos. Akalain mo, gamitin mo pa ang salita ng Diyos sa panghihingi. Grabe yung mga... Sila Kenneth Copeland, sila Creflo Dollar, Benny Hinn, no, Jesse Duplantis.
Yan yung mga sikat ngayon. Manghihingi. Sila Sid Roots, kasama yan dyan. Sila Sid Roots, yung supernatural. Dito, Kasama yan, may Pentecostal charismatic din yan. Mga puro kakatwa ang ipinapakita. Bethel, Redding, California, AG, Assemblies of God yan. So, ginagamit ang salita ng Diyos, pananakot sa mga membro. Kasi ganito nga naman yung reverse psychology. Sabi niya, subukan ninyong gawin ito, yung magbigay ng ikapo ng buong buo, kundi buksan ko ang durungawan ng langit. So, ibig sabihin, pag binaligtad mo, pag hindi kayo nagbigay ng buong buo, sasaraduhan ng langit. A simple common sense lang na parang, hindi ibubuhos ang pagpapala. di ba? So, ginagamit na iyon, yung promise, doon sa curse. Tama po. Binabaligtad na. Siyempre, itong mga tao na gullible, ang tawag palang yung panang Tagalog sa gullible, uto-uto. Uto-uto. Uto-uto, tinignan ko, ano bang gullible? Yung mahina ang isip. Hindi, uto-uto. Yun pala ang Tagalog nun. So, ibig sabihin, kayong mga uto-uto naman kayo, inuuto-uto lang kayo, napauto naman kayo. Nagpauto naman. O tapos, yun, namatay pa. Habang nagbibigay, hindi naman pinapagaling, nagdududa pa siya ngayon, ako ba'y talagang Kristiyano? Ako ba talaga yung totoong ligtas? Bakit naman hindi natutupad? Sabi, pag ako ay tunay na Kristiyano, at nagbigay ng buong ikapo, ay ako'y gagaling, hindi gumaling. Namatay pa ito ngayon na kino-question yung kanyang relasyon sa Diyos. Di ba? Double jeopardy. O biruin mo. Namuhay pa siya ngayon sa gitna ng pangingimbulo, sa gitna ng pagdududa kung siya ba talaga ay tunay na Kristiyano at tunay ba talaga siyang ligtas. Hirap na hirap pa ang kalooban niya habang nagbibigay. Hindi naman yung mayaman. Hindi naman gumagaling. At ito namang binibigyan, tuwang-tuwa. Tuwan-tuwa naman. Walang pakialam na sakit na pala yung nagbibigay sa pupunta na kung saan-saan, mamasyal na, ginagamit na sa mga trips, mga leisure na mga pumupunta sa Dubai. mga signature na mga damit. Opo. Etong nagbigay ay may sakit. Di ba? Nawala na ng pampagamot, ibinigay pa yung natitirang makamaka na natira sa kanya na bigay din lang ng kapamilya. Hanggang sa namatay na lang. Hanggang sa namatay na. Ang problema, baka hindi pa ligtas. Yun ang problema. Kaawa-awa. Kaya nga mas malaki ang responsibilidad at accountabilidad ng mga pastor na nagtuturo talaga Opo, ng mali. tama po, Pastor. Dadalhin talaga sila ng Diyos sa pinakamainit na bahagi ng impyerno. Kasama ni Satanas. Nakakatakot ito. Nakakatakot. Mayroon bang mga tanong? Mayroon pa tayo mga video dyan. No? Oh, may video po. Mamaya natin sagutin yung iba. Tingnan pa natin yung ibang video. Isa pa lang video ang napanood Opo, natin. Pastor. Tingnan natin kung ano pa yung iba dyan. Ating Panginoong Diyos ay nangako sa mga mananampalataya na siya po ay magbibigay ng nag-uumapaw na pagpapala sa mga mananampalataya na kung saan magbabalik at magbibigay ng kanila pong ikapo. So dito makikita din po natin na isa pala sa mga paraan ng Diyos para pagpalain ng isang mananampalataya ay ang pagbibigay ng kanyang ikapo. So kapatid, gusto ko malaman mo na may blessing ang pagtatithe. Ngayon, May blessing po. Gamit na gamit. Opo. Okay lang naman sanang magturo na mag-tithe. Huwag nang samahan noong pangako. Di ba? Opo. Kasi yung tao, yun na ang kanilang iaabangan. Tama po. O, di ba? Kasi pwede naman na ang minimum mong gawing standard kung sa iyong pamantayan ay ikapo. Pero hindi compulsory. Yun lang ang standard mo. Para at least yung mananampalataya na bago pa lang, may standard din siya. Ito yung tama lang, sakto. Kasi hindi naman nila kaya yung 90% gaya ni Colgate. Na 90% ng ibinigay niya sa kita niya. Opo. 90% of the net. Meron nga, nagbibigay 101%. Nangutang pa. Di ba? Na piso. Inutas. Kasi may mga Kristiyano talagang hindi lang tithes ang binibigay. Tama. Meron talaga. Itong mga ito, sapilitan. Magbigay ka. Pag di ka nagbigay, mamalasin ka kasi sinabi, bibless ka daw pag nagbigay. O di baliktarin mo, pag di ka nagbigay, susumpain ka. Kaya nga po eh. Hindi naman yun ang sinasabi doon sa Bible eh. May sinabi ba doon sa Malakay na pag hindi ka nagbigay, susumpain ka? Wala namang sinabi. Wala nga sinabi. Ang sinabi lang, pagpapalain ka. Pagpapalain. Ay, ito pa, At Pastor. ang pagpapala doon, hindi naman pera. Kundi yung contentment. Kasi sabi doon, kasi para kayo iipon sa buslong butas, nawawala rin. Ibig sabihin, parang ang feeling nyo, baliwala lang. Parang mabilis mawala. Kasi nga, Tama po. hindi naman sinabi doon na payayamanin eh. Kundi
bibigyan ng mga Bibigyan, ani. oo. Ani yun, hindi pagpayaman yun. Mga ani. Mga ani at yung mga hayop ay pagpapalain, mga hayupan. Diba? Kaya yung mga nagtuturo ng ganyan na blessing sa pagtatides Meron pa nga po, Pastor, church na mayroong titers night eh. Yung lahat ng nagtatides ay mayroong silang special. special Paano na. yung hindi? Ay, susumpain ka. Hindi ka kabila. Opo. Ikaw ay hindi siya kabilang yun. Actually, Grabe. i-announce po yun doon sa bulletin board. Uy. Ito, mga titers. Ito, hindi ito Ang titers. grabe. May ganun. Pag wala ka roon, di kaya-haya ka. Oo. Okay, kailangan magbigay ka talaga, no? Mhm. Kaya, Para mapalista ka doon. kaya napipilitan po silang magbigay. Grabing strategy, ano? Opo. Matindi po yun. At, Meron ako din nakita dito, titers board. Dito naman, non-titers board. ayun naman, matindi. Pag napapila ka dun sa kabila. Talagang meron sila, titers board, non-titers board. Grabe, pinagambing pa. Paano kung ito talaga ay walang-wala, Wala. kaya hindi makapagbigay? Mapipilitan pa itong napakahirap na tao. Na nalimutan ko pong ilagay yung video ng pastor na Baptist na minumura yung mga dinuduro yung Sana nailagay Oo, mo. nalimutan ko. Sabay, ikaw ba, nagbigay ka na? Ikaw, Jugs. Ikaw, Diyos. Di ba may trabaho ka na? Magkano binibigay mo? Oo. Grabe. Hindi yung pastor na yun. Baptist pastor. Opo. Talagang sinasabi ang pangalan. Hinihiya talaga. Bakit ka late, ikaw, ba't ka late? Ha? Grabe. Kahit bisita, magbigay kayo. Pati bisita, mga bisita nyo, magbigay nyo. Wala siyang pinipili. Walang pinili talaga, no? Hmm. Ayun talaga ang yun naman, yun ay gurapal. Meron din isang G12 pastor. Hmm. Ay, nakita yung nagturo na sabi niya, kaya nga, pagpalain nyo ang pastor nyo. Yeah. Ibigay nyo lahat ang kailangan niya. Grabe. Kasi matutuwa ang Diyos. Dahil lingkod niya ako. Siya na mismo yun. Siya mismo na nagpipreach sa bigyan siya. Lahat ng kailangan, ibigay. Self-serving yung pastor. Self-serving ng sermon. Grabe, yan yung grabing nakakakilabot. Garapal na talaga. Garapalan, yung kapalmoks na pastor. Grabe. Si Balyano po, ganun din. Ibigay din sa atin. Yun ang pinakamakapal. Oo. At talagang mukhang pera talaga sa inamin sabi niya. na niya, kayo, hindi kayo mukhang pera, bigay niyo sa akin ng pera. Ako mukhang pera eh. O, diba? Kailangan ko ang pera eh. Kailangan palang pera. Maghanap buhay ka. Di ba? Dapat pala, turuan mo siyang Oo. may sisigaw doon. Dapat pala hindi ka dito. Maghanap buhay ka. Kailangan pera. Nakakapera ka dahil sa amin eh. Gusto mo pala ng pera eh, hindi para mangaral eh. Bakit ka rito? O doon ka, magnegosyo ka. Mhm. Kaya po, pastor, yung mayroon niyang may memes na yung bahay ng pastor mansion. Tapos yung bahay ng mga member niya is squatter. Okay lang sana kung mayaman talaga yung pastor. At hindi galing sa mga Oo, squatter. hindi galing galing sa squatter na. Galing dun sa mga member na Yes, squatter. Kung sana ang pastor ay galing sa sarili niyang sikap. Huwag mo siyang husgahan. Opo. Kanya yun eh. Kanya yun eh. Pero kung yung pastor galing ang kayamanan sa mga mahihirap, ayun ang iyong bukulan. Naging dahilan pa po siya ng paghihirap ng mga Oo, member. kaya naghihirap yung mga miyembro dahil sa kanya eh. So anong discrepancy? Dapat nga ikaw ka-level ka kung Tama. kung ikaw naman ay hindi nagtatrabaho, kabilang ka naman sa komunidad na 'yon. Ba't ka naman magpapakayaman? Oh, di ba? At ginagamit mo yung Biblia para itong mga taong itong wala nang kakainin, ibibigay pa yung isusubo nila sa iyo. Gagawin nilang pera. Kaya kita mo, kawalang katarungan yan, na ikaw na nga yung dapat maging paraan ng Diyos. Sa instrumento para pagpalain sila, hindi lang sa spiritual. Kung may magagawa ka sa kanila, matulungan mo sila makaahon sa kahirapan. Dapat may puso ka na tulungan mo ito na si kapatid na nagagamas lang sa palayan. O baka naman ito pwede kong bigyan ng oportunidad. Turuan ko ito, i-equip ko ito. Pag ito'y natuto ng accounting, magtitindahan na ito. Kasi ignorante sila, kaya sila yun lang ang trabaho eh. Wala silang alam na ibang gagawin. O ikaw naman, enjoy na enjoy ka sa kamangmangan ng mga miyembro mo. Dahil madaling mauto-uto ang mangmang eh. Opo, sabi ni ni Carillo, uto. Po sa kanyang nagpipintang siya. Uto daw. Uto-uto. Yun po ang ang mahirap kasi dapat ang pastor ay hindi lamang siya kasi yung mga nasa Pentecostal kampo pastor, ang talaga nila
ang tingin nila sa kanilang sarili, sila ay paglilingkuran talaga na member. Hindi nga bumibisita sa member yan, mga yan. Pag Hindi. may sakit, Hindi. hindi, kayo pumunta sa akin. Yun ang ano Magpa-pray over. Gumapang ka, Oo. Ganyan sila. pastor. Sambahin mo yung pastor. Umamot ka ng grasya. Tap- Kasi nasa akin ang power. Tama po. Tapos, pagka ikaw pa ang nakakilala ka ng dahil yun sa pastor na yun, pag nagkatrabaho ka, singilin ka, nasa abroad ka na, kumusta yung tithes mo dyan? Oo. Yeah. Para sa kanya yun. Yung, Hindi yun sa church. opo, sa kanya talaga. Oo. Walang account. May account man ang church. Pangalan niya. Gcash nung pastor. Gcash niya. Di ba? At ang treasurer, asawa din niya. Oo. Ang auditor, anak niya. Di ba? Paano yun? Lahat- kayong tatlo, pagkakapamilya, ikaw ang treasurer, ito, ibili natin ng ganito, ikaw auditor, o ilista mo ito. Hindi naman pala yun ang binili. So, naging franchise na. Business na. Oo, yung church. Kaya it's a big no-no. It's a big no na yung pastor mismo at saka asawa, treasurer ng church. Treasurer. Dapat ang treasurer ng church, hindi yung asawa ng pastor. Ibang miyembro. O ibang membro. Kasi mamamanipulate nila yung income ng church. Eh. Tsaka pwedeng i-cover up kung mayroong na binili na hindi dapat bilihin. Tama. O, di ba? So kaya ang walang nangyayari, nagiging transparency po. yes, walang transparency. Yung mga church members naman, okay na lang yan. Kasi sa Panginoon naman. Aba, hindi po. Tsaka si pastor yan, hindi natin Si pastor, pwedeng hindi question pwedeng. Yung pa ang problema sa mga ganyan. Yung alam niyo pag ang pastor ay ayaw pa correct, Oo. hindi open sa correction, at saka rebuke, mag-ingat kayo, autocratic, hindi yan Diyos sa Diyos. Hindi yan sa Diyos. Si Peter nga, sinaway nga ni Pablo. Opo. Tama. Si Peter, sinaway ng Panginoong Kristo. Lagi na lang si Peter, Sinaway ng Panginoon, sinaway pa ni Sinasaway. Pablo, no? Sinaway na ng Panginoon, sinaway pa ni Pablo. Pasaway ni Peter, eh. Pasaway kasi, di ba? Ba't si Juan hindi nasasaway? Oo. Mabait kasi si Juan. Oo. John de Bilabid. Labing. Oo. Takot si Pablo nasawayin. Nako. Ano ito? Godly man. Yeah. Baka po takot kasi son of thunder yata. Anak ka ng kulog. Baka ako kidlatan ito. Oo. Well, anyway, talagang sobrang nakakalungkot Tama po. ang kalagayan ng iglesia ngayon. Pahirap ng pahirap ang mga membro, ang pastor paangat ng paangat. Dahil sa paghihirap ng membro. Ginagawang tuntungan, stepping stone. At saka, ang iba talaga, ang Pentecostal, at saka evangelical na pastor, ang tingin nila sa ministry is source of income. Yung bang, yung magpapasto. igagalang ka ng tao. Tama po. Source of pride. Source of yung good, yung magandang estado Opo. sa lipunan. Mhm. Ba? Source of connection. Source of business. Ginagawang negosyo yung church. Ganyan na ganyan. May mga multi-level marketing. Naku po. Siyempre, paano tatanggi yung membro? Pag si pastor ang upline mo. Oo. So, yung mga downline niya, yung mga membro. Tapos, siyempre, pag nag-membership ito, magbayad ng membership fee, Doon na sa church mag-meeting yun. doon na, ang gagamitin pa ang church sa meeting place. Business. Di ba? Okay lang sana kung matino yung business multi-level. Pwede namang gamitin din ang church kung maayos naman ang Umaayos eh. yun. Pwede namang business meetings. Hindi yung panluloko. Pero kung mga scamming, pyramiding, scam, foreverly, okay naman. Yung quantum pendant, na binary, diba? Yung Skybiz, na umuso, na libre pala naman yung internet na page. May bayad pala. May binabayaran mo, yung pala, walang bayad yun. Binibili mo. Kasi walang alam pa noon sa internet ng mga tao. Page lang, babayaran mo, naroon ang pangalan mo. O, di ba? Pag naka-recruit ka, dito naman siya, makakaroon din ng page. Page lang ang pinabayaranin ko yung page. Di ba? Tapos yung quantum pendant, tapos yung gold quest. Yung Gold Quest. binary yan, pyramiding. Scam yun. Mhm. Pastor, sabi po ni Maria Tracy, Tracy ko, Okay. pagdilaw, sabi niya. Meron po ako na-encounter na may nagbigay ng 100K sa church. As tight, kinuha ng pastor yung 50K. Kasi kanya daw yun. Hindi approve ng board member. Grabe. Ayan yun. Yung pastor na yun, pastong.
Tongongero. Pag nagano ka sa church, may tong. Sa Oo, pastor puro na tong. pupunta. Kailangan may tong ako diyan. Di ba? Dati ang sugarol eh. Ngayon, naging pastor. Ina-apply. Doon sa tithes. Kala ko dating Tithes and offering. Kala ko po dating nag-scatter eh. Ayun. Pastor. Hindi pa naman uso na ng scatter eh. Uso noon yung mga bakarat, yung pusoidos. Puso yun. Oh, ay may tong yun. Siyempre, sa church yung ginagawa eh. May tong. Di ba? Grabe. Kaya, biro mo, 50,000, 50% ang kanya. Mali po yun. Dapat po yun ay full binigay ng membro sa church Church yun. ano? You don't have any hand on it. Mhm. You can't decide on behalf of the members. Mhm. Yun ay sa church dapat. Binigay sa church, huwag mong Sa church. kunin. Sa church siya. Ngayon, may board yun eh. Kaya nga, pag hindi in-approve ng board, huwag mong pakialamanan. Kaso, pagka may board, hindi naman susunod ang board. Yung pastor na Autocratic yun. Hindi na kailangan ng board nun. Huwag yung tawagin board. Board yun. Board na. Walang pakialam eh. Opo. Naboboard lang yun. Kumbaga, for namesake lang na For board. namesake Pero lang. walang role. Kaya ganoon. Dapat ang nasusunod dyan, yung board ng church. Kasi part naman ang pastor ng board dapat eh. Dapat corporate decision. Pagka nanggaling ang pera sa isang miyembro na sinabi yung specific na pupuntahan, huwag mong kukunin. Maliban na lang kung sinabi ng member na, ay, kay pastor lahat yan. O, di kunin mo. Sinabi naman na kay pastor lahat eh. Kahit pa lahat yan, kung kay pastor gusto mong ibigay. Pero pa-record mo yon. Record pa rin. Kasi bakit? Importante For sa- accounting purposes. It's not that nagdududa ka o ayaw mo, kundi kaya lang, gusto lang nating malaman. Tama. Hindi naman masama na magkaroon ng pastor eh. Kung may gusto talagang magbigay sa pastor, direkta, bakit hindi? Pero ipaalam naman na, oy, treasurer, i-record mo, hindi naman natanggap ako man. Bakit? Para yung taong nagbigay ay ating mapasalamatan ng church, hindi ikaw lang. Kaya may accountability, yung buong May church, accountability. doon sa nagbigay, hindi lang si pastor. Tama. Ngayon, may mga membro naman, lalo doon sa mga tinatawag nating Pentecostal handshake, no, na nag-handshake, Sa may pastor. pera, at sinabi Diretso ng na. pastor sa'yo ito, ay hindi naman ibinigay sa church, talagang sa pastor. Usually yan sa mga conferences. Di wala kang magawa, kundi tanggapin. Di ba? May experience po ako niyan, pastor, na pagkababa ko ng pag-preach. So, yung matanda na sa church ay nagkumamay sa akin. Diretso na yung ano. Oo, yun siyempre. Kumamay sa'yo. Sabi nga ni Valiano, wow, ano kaya to? Hindi daw niya tinitingnan, pero ini-imagine na silid sa bulsa. Magkano kaya yun? Hindi, nasa isip ko niya yung amount. Talaga mukhang pera, di ba? Oo. Yun yung mukhang pera. Di ba? Nakatutok ang kanyang isip sa pera talaga. Nambuksan daw niya, prayer request. Na-discourage siguro eh. Hindi. Mga na... Buksan daw niya, cheque. Cheque daw. Oh, grabe. May video pa yata ako sa... Okay, isang video pa. May video pa tayo dyan. Ito pa rin, CJW. Ayun, dati rin yan eh. Oo. Yung isa naman, yung kasunod niyan, nanood na natin yan. Oo. Pare-pareho? Siya lang Okay. Yung isa pala siya. Oo. Yan lang po yung Yung isa pala siyang mukha. CJW Bata. Po kasi marami pong mananampalataya Sina? nowadays ang hindi na po naniniwala sa tithes. Kumbaga para sa kanila, hindi na po dapat magbigay ng ikapo sa church. Sa kadahilan ng binago na daw ni Kristo ang utos at wala ka na daw pong makikita na tithes sa New Testament. At ang lagi na lang binabato na Bible verse ay yung makikita natin sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Sabi po ng 2 Corinthians chapter 9 verse 7, ganito po. Ang bawat isa sa inyo ay magbigay ng ayon sa sariling kapasyahan, ng walang pag-atubili, at hindi sa pilitan, dahil mahal ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Kapag ang Bible verse na ito ay tinuring mo bilang tithes, mapapaisip ka na may mali sa Bible at maiisip mo na may contradiction ang Malakay chapter 3 verse 9 at ang 2 Corinthians chapter 9 verse Nagko-contradict nga ba po yun? Yung Malakay 3:10 at saka... Hindi nga nagko-contradict kasi magkaiba ang context Okay. noon. Yung kasing sa 2 Corinthians 9, ito ay abuloy eh. Kasi may nangyayari naman na famine sa Israel, sa Judea specifically. Ngayon, may nangyayari noon na animosity o parang
hindi masyadong magandang relasyon between Jewish believers and Gentile believers. So ngayon, na naghirap yung mga Hudyo sa Judea, nasilip ito ni Pablo ng pagkakataon para maluwag sa loob na tanggapin ng mga Hudyo ang mga hintil na Kristiyano kasi may issue noon, yung issue ng pagtutuli at saka hindi pagkain ng dugo. Yung mga ayaw patuli, yung mga pagano, Gentile. kasi ang pagtutuli ay Para sa mga Jewish culture yan, na part niya ng kanilang kultura na para maging kabilang kasabayan ng Diyos at bilang kapamilya, bahagi ng pamilya ng Diyos, kailangan tuliin. Ay sabi ni Pablo, hindi naman sakop ng kautusan itong mga hintil. At saka, pag aming pinasunod sa inyong kautusan, sa ating kautusan ng mga hintil, parang sa gawa pa rin ng kaligtasan, lalabas niyan. Kaya napagkasundo, yung mga hayop na yung dugo hindi napatulo. Yun. At ng pagkain din ng mga may dinugo, yung mga dinuguan, may halong dugo, pagkain. Ngayon, nasilip ni Pablo ito na pagkakataon para mapacify yung mga Jews kasi naghihirap na eh. So, sige mag-ambag-ambag tayo. At kasama sila Tito na maglikom, sila Timoteo, naglikom sila ng mga abuloy. In kinds ito, hindi naman ito pera eh. Ito ay mga kagamitan, mga pagkain, mga mapapakinabangang mga articles na mapapakinabangan ng mga Hudyo sa Israel. At in that sense, ang pagbibigay talaga ay dapat ayon sa ipinasya ng puso. Hindi sa pilitan lang. Kasama na, hindi po yan tithing. Sinasabi niya tithing daw yun. Hindi po yung tithing. Wala na kasing tithing sa New Testament. Wala po talagang tithing. Hindi namin pinaglalaban yung tithing ng New Testament dahil wala naman tithing sa New Testament. Wala na. At saka yung tithing sa Old Testament, hindi po magkaaway yan. Ang tithing sa Old Testament ay ang Old Testament. Huwag na kayong babalik doon. Yun ay bahagi ng pagbibigay ng pagkain sa mga Libita. Wala nang Libita, ikaw Libita ka ba? Opo. Out of context na eh. Yung pastor hindi libita po. Hindi ka naman Libita. At saka noon, tinatayo ang templo. Kaya mahalaga talaga. Kailangan noon ng mga kaloob. At higit sa lahat, yung pagkain ang gumagawa. Eh ngayon, wala na po. Saka hindi ka naman Israelita. Huwag kang doon sa mga Israelita, hinahalo mo. Huwag angkinin yung Huwag mo angkinin ang diiyo. Ngayon, sa New Testament, walang sinabing halaga. Ipinasya ng puso mo. Kung ipinasya ng isang mananampalataya 20%, bakit nadlangan yun? Doon siya masaya eh. Kung gusto niya 10.5, kasi kayo nakapokus kayo sa halaga eh. Ako ang gusto niya 5% dahil nga may utang siya na pag hindi niya binayaran, madudubli. Sobra naman kayo, wala kayong kahabag-habag. Umutang sa 5-6, tapos pag hindi niya binayaran, maghihirap yung tao. Ako, priority ko na, bayaran ko pa unti-unti utang nyo. Kaysa kayo ay magbigay ng 10%, ikaw naman ay mayroong sama ng loob dahil may utang ka pa. Paano ang dami mong inu-order sa Lazada, sa Temo, Shopee. Kaya nababaong ka sa utang eh. Di ba? Gamit ng credit card na hindi mo naman binabayaran agad. Kasi magpapatong-patong. Maging responsable din naman para talagang kayo masayang makapagbigay. Hindi talaga masayang magbigay pagka may utang ka pa eh. Unahin mo munang bayaran yung utang mo. Hindi, bigay ka naman ng maluwag sa loob mo. Hindi naman yung walang-wala naman. Saan ka naman nakakita na walang-wala na o kaya kinita mo 1,000, binigay mo naman ay piso. Hindi naman, di ba? Hindi naman commensurate yun kahit may utang ka, di ba? Yun na may mo naman sa kakayahan mo rin. Opo. Hindi sa pilitan na parang, kundi ayon sa iyong kakayahan at ipinasyat, maluwag sa loob mo. Maluwag sa loob. Mayroon naman talagang ang gusto, ibigay lahat. Huwag mo nagpagbawalan. Kasi dito ang sukatan ay motibo ng puso yung pag-ibig sa Diyos. Na gusto ko itong parang yung babaeng balo, di ba? Kahit walang-wala na siya, ibinigay niya lahat. O di ba? Kasi gusto niya pagpalain. Kasi yan ang turo noon eh. Di ba? Pagka nag-tides ka. Kaya yung pagtuturo na pag nag-tides ka, yayamang ka, lulusog ka. It is according to the law. We are not under the law anymore. Cursed is he who obeys the law. As if ang law na ang Savior, no? You cannot be blessed by God Tama po. by obedience to the law.
Kahit nga po hindi nagtatay, sino ang mayayaman? Mga Muslim. O di ba common sense? Eh hindi naman nagtatay ang mga Hindu. Hindi naman nagtatay sa gawain ng Diyos ang mga Buddhist. O pero ang gaganda ng kanilang building. May mga hospital pa, may mga, Yung mga facilities. hospital, o di ba? O bakit naman sila binibless? Kasi ang blessing po is it's a common blessing of God. It's a part of common grace. Oh, tama That po. God blesses whoever He wants to bless, Yes po. regardless of their spirituality, regardless of their religion, regardless of their status, whether they are Christians or not Christians. So that's why yung pagtatides po, hindi po yan issue ngayon. Ini-issue nyo lang kasi gusto ninyo sa pilitang magkasweldo kayo kahit wala ng pera yung kapatiran. Opo. Eh, hindi lang naman nag-expect siya nung tides kundi may takda kasi siya na gusto ko 100. O, di ba? Paano mo malalaman kung tides nga yun? Hindi mo naman alam kung anong in-income ng miyembro mo. Eh, kung ang income lang talaga niya, 1,000. 1,000. Tapos, ano pa? Uusgahan mo dahil may 1,000 siya. Eh, wag naman. Wag mo namang husgahan ang espiritualidad dahil doon lang sa bigay. Susumbatan pa. Susumbatan mo pa tapos makakatikim pa ng parinig sa pulpito. Parinig Ang masaklap yung nagpaparinig eh. Opo. Yung hindi direkta, ang buti pa nga direktahin mo eh. Pero yung parinig ka ng parinig, ano sa tenga? Buti pa direktahin mo ako eh, kasi parinig ka ng parinig. Ang sama sa kalooban nun, parinig Tama ka ng parinig. Mhm. Di ba yung mga pastor, parinig ng parinig sa pulpito, mayroon dyan. Ginagamit yung pulpito Ginagamit pa yung pulpito para magparinig eh. Meron dyan. Ang laki ng Oo. kinikita. Di ba? Ganyan-ganyan lang ang May tindahan na, may pero tindahan. nagbigay lang, ganito. Opo. Di ba? Mahiyaya naman kayo. Di ba? Lalong nakakairita eh. Oh, mahiya ka naman, Jugs. Di pa yung baptist na yun. Jules, mahiya ka naman. May trabaho ka na. Magkano na Oo. binibigay mo? 100? Kinukwenta talaga mo, Pastor. Mahiya ka naman. Dapat ang alam ang sweldo. Kwentahin yung percentage nun, yung 10%. Oh, ikaw, ganito. Bakit ganito lang ang tithes mo? Grabe. Biruin mo. May pressure yung Yung pala nagagamot. Hindi niya alam, hindi lang sinishare. May cancer pala. Yun ang Yung biruin mo. Yung pala, yung katulad ni Maris. Diba? walang concern po, Pastor. May pala, may cancer na. Tapos, nagbibigay pa rin pala yun ng 7,000 a month. Grabe naman. Doon sa Sa kanya apo lang ko. sana na yun. Kasi gustong gumaling. Kasi nga, sabi ng apostol, Gagaling. sila ang repository. Siya ang, grace. kumbaga, deposituhan siya ng mga blessing ng Diyos. Kasama yung blessing ng Healing. paggaling. Oo. Eh, kung hindi nga daw naman siya nagtapat, sa ikapo, ay hindi siya mapagaling. Kaya yung nagbibigay pa ng 7,000 a month doon sa apostol niya. Habang siya ay wala nang mapanggamot sa kanyang sakit. Oh, di ba? Nagtitiis sa pagkain na walang sustansya kasi nga kailangang ipunin ito Opo, para may pambigay. para may pambigay na ako'y mapagaling ng Diyos. Grabe. Napaka karumal-dumal na practice yan na inyo nang pinapatay ang tao alang-alang sa inyong tiyan. Makakain lang kayo, makapagdamit kayo ng marangya ang gusto ninyo kahit mga miyembro nyo naghihirap. Kasi pilitin ninyong magbigay ng tithes. Kung hindi, ay sasarahan daw ang durungawan ng langit. O hindi maibuhos, sarado eh. Oo. Figure of speech lang yun eh. Opo. Eh, Pastor, sabi po ni Monaki, Herodias ba ito? O Herodias? Tanong po siya, saan po sa inabulis ang tithe? Ay di tingnan mo po, kung may tithing pa sa New Testament, mababasa mo lang iyan. Nung si Jesus ay nasa nagangaral pa kasi part pa yun ng Old Testament. Opo. At saka nung sabihin po niya, Hindi pa siya namatay sa krus. Tama He did po. not yet abolish the law during the time of Jesus Christ. But after His death, maghanap ka ng isang verse after nung Lucas. Opo. Kung mayroon pang tithing. Maghanap ka ng isang verse. Yeah, if the Bible is silent, meaning you should not teach that, di ba? Huwag mo nang... Wag mo nang ituro kasi labag iyan sa hermeneutics. Labag iyan sa kalooban ng Diyos na nagtuturo ka ng isang bagay na hindi naman itinuturo ng mga apostol. Oh. Opo. At saka, Pastor, yung... Tsaka hindi naman tinuro ng Panginoon na mag-tithes. Opo. Tinuligsa pa nga niya yung pariseyong nagtatides. Hipokrito siya. Ipokrito. O, di ba? Kasi... Although, part pa siya noong transition period between old and new. Opo.
Di pa siya namamatay. No? Kaya kami hindi nagtuturo ng tithes eh. Kasi di naman tinuturo sa New Testament eh. Mhm. Pati kami nagtuturo ng tithes. Ano tinuturo sa New Testament? Pagbibigay ng masaya. Okay. Kahit 20% pa, pumasaya siya. O kahit 30% pa, pumasaya siya doon. Kahit 5% pa yon, pumasaya siya. Yan. Kaysa magbigay siya ng 10, compulsory. Pero ang lungkot-lungkot niya. Mhm. Habang dumudukot, paano na kaya yung kakainin ng aking anak? O, di ba? Kalugod-lugod ba sa Diyos yun? Takdaan mo ang isang mahirap? Wala nang ang pambili ng Eh, ang bigas. totoo lang, gusto niya lang mayroong fixed income as pastor. Mm. Eh, kayo naman ay malaya naman kayong magnegosyo ng legal. Huwag namang illegal. Diba? Malaya naman kayong magbenta-benta. O ba't hindi kayo magpagod din? Magtanim kayo. Tanim. Mayroon naman kayong bakuran. O di ba? Magtanim ka ng kamatis nang hindi ka naaasa doon sa bigay ng membro. Pambiling kamatis. May aanihin ka. Naanihin. Sabi nga ni Pablo, Pwede ang pa ibenta. pagmamalaki ko lang, hindi ako nang hingi sa kanino man sa inyo. O, ngayon, kung yun naman church, kaya ka suportahan, o edi, pwede rin. Pero may kasunduan. Baka naman hindi ka naman nila suportahan ng maayos. Opo. O, Kailangan na may kasundo. wala magkasundo. Eh, bahala sila na maghanap ng sweldo mo kasi gusto nilang ikay nasa church lang. Kung established na ang church. Pero kung hindi pa established, huwag mong asahan yon. Malaya ka naman. Huwag mong pilitin ng miyembro mo na kakaunti pa na, uy, inyong abutin tong quota na to sa isang buwan. Ha? Sa isip-isip mo kasi dapat mayroong kitang ganito para ako makabili ng pangangailangan namin. Eh, hindi ka naman pinagpastor ng miyembro mo. Hindi ka naman pinagmimisyon. Bakit ka nangingil sa kanila? Mhm. Wala namang nag-utos sa iyo na i-Bible study mo sila. Tapos tatakdaan mo yung Bible study mo. Parang utang na loob eh. O kaya pag walang itinuturo po, huwag kayo magturo. Wala naman tinuturo mag-tithe sa New Testament eh. Wala pong tinuro. Old Testament yan. At saka Hudyo ba kayo? Nung Old Testament, may mga hintil. Nagtatites ba yan? Hindi. Opo. Hintil tayo eh. Ba't Hindi na tayo, hindi na tayo Hindi naman sa tayo inutusan ng Diyos na sa pagan countries na, kayo, mag-tithe kayo, magbigay din kayo ng kapo sa templo ninyo. Diba? Tama po. Yung templo lang ng Diyos, doon ibinibigay yung tithes ng mga Israelita din. Yung mga nakikipanahan nga sa Hudyo, di naman sila obligadong mag-tithes. Mhm. Sila pa nga yung binibigyan ng mga Hudyo out of their tithes ng mga kailangan nila bilang kawanggawa. Iniutos ng Diyos yun. Kaya may tithing din for the purpose na yung mga dayuhan, nangingibang bayan sa kanila, mabigyan na din nila, mabahagi na nila ng blessing. Diba? At usually yan, yung mga Levites, diba? Daan sa temple. Ang desisyon kung sino, kaya mga balo, yan sa community ng mga Hudyo, yung mga ulila, yan ang kanilang pinupunduhan. Kasi meron ding kawanggawa sa templo. Ang mga Levita at mga saserdote. Yan din ay may system of distribution doon sa mga inaakala nila, doon sa mga nakapasa sa kanilang standard na nararapat tumanggap ng tulong muna sa mga Levita sa templo. Sabi po ni Brother Tamil, Pastor. Kaya yung nagtuturo ng tithes, nasa inyo ang proof of burden, wala sa amin. Huwag nyo kaming tanungin kung may nakasulat. Kayo ang maghanap. Opo. Hindi nga kami nagtuturo eh. Wala kaming maghanap. Kayo ang maghanap, wala kayong makita. So kayo ang dapat maghanap. At kayo ang magpatunay sa amin. Na may tithing Kasi ba? kayo ang nagtuturo eh. Hindi nga kami ang dapat magpatunay na mayroon eh. O wala eh, di ba? Basta sinasabi lang namin, yung wala talaga. At saka, Pastor, kung i-apply yung kung gustong i-apply yung yung Old Testament, dapat pagkain, yung produkto. Hindi nga po Palay. pera eh. Oo, hindi Kaya pera. kung susundin mo talaga yung tithe sa Old Testament, walang perang involved. Oo. Ngayon pera na, di ba? Yan ang problema. Sumusunod ka rin lang doon sa Old Testament law, di word for word sundin mo. Sundin. Hayop yun eh. Opo. Hayop, pagkain. Hindi naging selective po. Wala namang perang tithe sa Old Testament na sinasabi. Diba? Hindi man sinabing dalhin ninyo ang kasampung bahagi ng inyong kinitang pera. Wala namang ganun eh. Anong may tanong pa? Sabi ni Brother Tamil kanina, ginagamit po yung tithing para sa reward, pero sabi po sa Luke 6:35, lend, expecting nothing in return, and your reward will be great. Magpahiram po pala na hindi umaasa ng anumang kabayaran at malaking gantimpala.
Yun nga po. Yan ang tunay na katuruan. Magpahiram ka at huwag ka nang umasa pa sa kapalit. Pero pahiram eh. Kaya nga, ngayon, hindi kung bumalik, at Opo. least di ka nag-expect. Ang sinasabi lang doon ay yung prinsipyo ng once you render help sa isang tao, then babayaran ka man o hindi, bahala na ang Panginoon. Di ba? Ganun lang yun eh. Maliban na lang kung yung taong iyon ang nagsabi na Babayaran. babayaran kita. Siyempre, expect mo. Pero kung nagpahiram ka, ikaw ang nagdesisyon eh. Di ba sinasabing ikaw ang inutangan? Kundi ikaw ang nagpahiram. Pahiram. Diba? Ibig sabihin, you voluntarily give something to somebody, then why you should expect something in return? Ikaw naman ang nagbigay. Ngayon, kung ikaw naman ay hinirman, na talagang walang-wala ka at sinasabi naman nung nanghiram na, ibabalik ko rin naman sa'yo, hindi yun ang sinasabi doon. The context is, ikaw yung nagpahiram. Po. Okay, Sabi ni wala na. Wala na po siguro. Sige, tayo magtatapos na sa episode na to. 40. At pwede po kayong mag-recommend ng aming pong tatalakayin muli sa aming susunod na podcast. At inyo lang pong i-comment kung ano po yung mga topics na gusto po ninyo na ating pong tatalakayin Para sa susunod na... Para po pastor nung nakaraan yung universalism yata ang may nag-recommend. Pwede. Ating pag-aralan yung universalism. Po. Sa Thursday, tatalakayin Yes, po namin. Isi-share po namin yung aming channel sa inyo, sa YouTube. Hanapin nyo po roon. Baka mayroon na pong gusto nyong itapik sa susunod na nandyan na pala. Opo. Panoorin nyo na po lamang yan. At Opo. kung mayroon pa pong wala pa diyan, sa aming pong YouTube page ay inyo pong i-recommend. Tama po. Yan. Revival daw, sabi ni Ma'am Maria Tracy. Ano pa po? Revival. Sige, talakayin Last ano natin pa? yung revival. Pwede rin. Pwede yung dalawang topic sa isang podcast kasi maiksi lang naman Maiksi yung lang iba. po. So Universalism, gawin nating revivalism. dalawa. Yung universalism and revivalism. Yun. Parehong may ism. May isim. Ano ba? Maganda yan. May asim yan. May asim. May asim talaga itong topic Abangan na to. po ninyo yung dalawang topics na yan next week. Yun. Hey, Pastor, maraming salamat po. Maraming salamat, Pastor Derek. Tayo paalam na. Ito po ang The Narrow Gate and we are the Cult Busters. God bless you po and good night and see you on Thursday.